Hi guys! Good morning! Good afternoon, good evening, and good day! So, I'm back. So, hindi tayo nakapag-upload na medyo mahaba-haba lately. Kamusta na kayo? So, ito, napakadaming ganap ngayon, diba? Sa ating sinusuportahang PRRD at BP Sara. Sabi nila, kakasuhan na daw si PRRD. Lo nila. Yun lang masasabi ko dyan. Parang walang katotohanan yan. Kasi paano nila gagawin yan? It's not easy to do that, right? They have to go through a lot of process and hindi ganun ka-easy yung mga bagay-bagay na yan. Anyways, may mga naman, I think kakasuhan na ni PRRD yung mga kupal kupal talaga yung mga kupal dyan sa Huadcom at yung mga nanira sa kanya, iisa-isahin na niya yung mga yan, and I'm pretty sure everything is gonna be under control. So hopefully mabigyan ng hustisya yung pambabalahura nila sa kanya doon sa Huadcom. Pero of course, hindi naman sila nanalo, 'di ba? Sinubukan nila pero nilampaso lang sila ni PRRD. At ito pa ang isang nakakatawa. Na meron sila ngayong pa-reward na 1 million daw. Doon naman sa isang, I don't know who the heck that is, Piatos ba 'yun? Alam nyo ba, favorite ko ang Piatos. Masarap yan noon nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, pero hindi na gano dito sa sa Canada, hindi na ako kumakain yan. Noon yun, nung kabataan ko. Ngayon marami nang bawal sa atin. Bawal na this and that. Bawal na matamis, bawal na maalat. So wag ka na kumain. Anyway, so yun nga. So meron silang kasalapian, meron silang kakayahang maglabas ng 1 milyon para sa isang walang kapararakang bagay. Pero wala silang pera para itulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ang galing, 'di ba? Napakahusay, 'di ba? Alam niyo, palakpakan natin talaga tong Huadcom kasi sobrang naa-amaze na ako sa kanilang pagiging consistent. Oo. Alam niyo ba yung pagiging consistent nila? Consistent na yung pagkakupal at pagkabangag nila at pagkatanga-tangahan at kabubobobohan. As in, consistent na. At yung mga abogado ko na dyan, kung mayroong mga abogado, parang nasayang ang kanilang mga pinag-aralan. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung saang lupalop ng earth na padpad ang kanilang mga kokote. Ganun pa man, sabi ko nga at lagi kong inuulit, kahit kailan hindi nagtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. At kahit na anong gawin natin, hindi talaga patas ang mundo eh. Hindi talaga patas. Meron talagang mga balahura at meron talagang masasamang tao na susubukan ang pasensya ng bawat isa sa atin. At ito na nga, minsan nasusubok ang ating pasensya, minsan pumapatol tayo sa mga walang kwentang tao dahil sa emosyon. Kasi tao tayo eh, may mga emosyon tayo. We have emotions of happiness, angriness, yung ating emosyon ng pagkagalit, pagkayamot, pagkainis, at kung ano-ano pa man. Kasi nga, 'di ba, sabi nga ng mga banateros kapag may ginawang mabuti is palakpakan, pero pagka may sablay is babanatan. So hindi naman tayo papayag na, alam nyo ba, to be honest, sabi nila, bakit pa ako magsasalita wala naman akong magagawa dyan kasi ganyan na talaga yung mundo natin ngayon. You know what, sometimes like speaking up for yourself and in behalf of the people na walang kakayang magsalita actually feels good. Kasi minsan minamaliit ng iba yung karapatan mo at kakayahan mong magsalita. Kasi may mga tao na ayaw lang nila magsalita, ayaw nila makialam. Wala lang. Kasi ayaw nila, ganun lang. Hindi naman natin sila pwedeng ipilit, 'di ba?
Pero meron din naman mga tao na gustong magsalita, gustong i-express yung feelings nila, yung pagkadismaya sa gobyerno, kasi nakikita nila na hindi tama. At kaya nga binibigyan natin ng paghanga itong ating mga vloggers, 'di ba? Kasi dahil sa kanila nalalaman natin kung anong totoong nangyayari sa mundo. Kasi kung if you actually think about it, hindi na natin malalaman kung anong totoong nangyayari dahil ang mainstream media ngayon ay hawak na ng gobyerno. Di umano. Pero halatado naman. Minsan hindi na kailangan sabing di umano kasi halatado naman. Kapag para sa ikasisira ng mga Duterte, balita sila ng balita. Minsan nga wala nang explanation Basta kung ano na lang yung konteksto na gusto nilang sabihin, wala silang pake kung tama ba yun o mali ba yun. Wala na silang pake. Kasi nga hawak sila ng gobyerno. Di umano. Gamitan natin ng di umano kasi it could be wrong, but you know what? 90% is right. Like, hawak talaga sila Kasi kahit na kagaya niyan, yung nangyaring nagkaroon ng drug den sa Malacanang complex, nabalita ba yun? Isang beses lang, pero wala na. Hindi na nila dinikdik yun. Hindi nga yun pinag-uusapan sa media Pero kapag about Dutertes na, kahit na wala namang kakwenta-kwenta, gagawin nilang sensational. Yung ganun. Yung parang palalabasin na may problema talaga sa mga Dutertes. Pero I feel bad for these people na nag-aral ka ng ilang taon sa journalist, nag-aral ka ng ilang taon para magpakadalubhasa sa kakayahan mong magbalita, pero hindi ka naman nagbabalita ng pawang katotohanan. Kumbaga one-sided lang. 'Di ba? So parang nakakaawa naman yung mga magulang na mga tao na yan na nagpaaral sa kanila. O halimbawa yung sarili nila pinaaral nila, nakakaya kayo sa sarili nyo. Kasi 'di ba? Wala na kayong sariling desisyon, wala na kayong sariling opinion, o wala na kayong sariling paninindigan para manindigan sa kung ano lang yung tama, 'di ba? And it's so disgusting. Anyways, ganun pa man, tayong mga nakikita ang mga nangyayari sa Pilipinas ay nagsasalita kasi we have our freedom of speech, right? Hindi naman tayo nagsasalita dahil trip-trip lang natin para mang-troll lang o mang-buraot. Minsan kasi pagkalabisan na, kailangan mo na magsalita. And sometimes people say they don't give a shit. They don't care. Kasi they just don't care. They just care about themselves, right? So, wala tayong magagawa sa part na yan. At yun ang isang nakakalungkot. Kulang ng unity ang mga dapat bigyan ng pagkakaisa. Ganun pa man. Thank you at nakinig sang whoever is listening to me right now. Tayo ay patuloy pa rin na magbabalita. At huwag kayong nagpapaniwala sa mga tanso vlogger at sa mga ensemada vloggers na wala lang. May masabi lang na hindi maganda para sa kanilang kadatungan. Kasi sa totoo lang, ang mga vloggers at mga supporters ng mga Dutertes, never silang nabayaran dahil ang pinaglalaban ng mga yan ay katotohanan. At ang pinaglalaban nila ay mga para sa ikaibubuti ng lahat. At kapag para ka sa bayan, hindi ka nababayaran Pero kapag para ka sa sarili mo, of course, busog ang bulsa mo. Yan yun. Pag para ka lang sa sarili mo, busog ang bulsa mo, bahala na yung iba. Diba? Bahala na kung may masagasaan ka sa tama. Basta yung bulsa mo, busog. Yun. Yan, may mga ganyan na tao talaga. Ang iniisip lang nila pansarili. Pero lahat ng vloggers at mga nagsusuporta sa mga sa ating PRRD at mga Dutertes, hindi yan sila bayaran. Kasi totoong mga tao yan. Hindi sila mga robot. Anyways guys, enjoy your day again. God bless to everyone and have fun. And let's just still fighting for the truth and what is right. Keep doing what is right and keep doing what is the best for everyone. God bless and have fun. Bye.